Have a nice day guys! Sa video ito guys, isi-share ko naman sa inyo ang aking mga konting kaalaman or mga tips dito guys sa Facebook. 2025 na guys, hindi ka pa rin ma-monetize sa content monetization na ito. Ito yung mga tips guys na dapat ninyo talaga panoorin at dapat nyo talaga guys sundin para agad-agad kayo ma-invite guys or mabilis kayo ma-monetize dito sa Facebook guys. Ito yung bagong tools guys na 3-in-1 na pinagsama-sama yung in-stream ads, ads on reels, at saka bonuses. Dati kasi guys, ito guys yung mga old tools natin, napakalaki ng kitaan. Pero ngayon guys, ito yung content monetization natin. Once na natin ginamit to or minamaximize gamitin, di tayo talaga makaka-earnings. Dito kasi pwede na tayo maka-earnings sa stories, sa photos, sa post text, sa long form videos natin, at saka sa reels. So marami tayo pagkikitaan nito guys, basta gamitin natin ng tama guys. Sa ngayon, na-curious pa rin kayo hanggang ngayon di pa rin kayo monetize, kaya ito na tips ko sa inyo guys. Yung unang tips ko guys, huwag muna kayo gumamit ng music. Kasi guys, kapag gumamit kayo ng music, makakaroon kayo ng copyright infringement or makakaroon kayo ng mga violation sa inyong mga account guys. Kaya niisip niyo hindi kayo talaga ma-monetize kasi nga marami kayong mga music na ginagamit sa mga videos ninyo. Dapat original na talaga videos niyo guys, yung audio niyo dapat original lang, hindi kayo gumamit ng mga music talaga guys na hindi pa kayo na-invite sa license music na to guys. Kasi once na na-invite na kayo dito guys sa mga license music, once na na-invite kayo sa content monetization, pwede kayo gumamit ng mga music guys na free din guys at wala siyang sharing revenue. Dapat naka royalty free siya guys. At yung pangalawang tips ko sa inyo guys, basahin ang community guidelines or standard dito sa Facebook at saka yung partner monetization policies guys. Kasi guys, once na comply mo to lahat-lahat ng mga requirements ni Meta, yung mga community guidelines or standard, pati na rin yung partner monetization policies, once na sinunod mo to lahat-lahat guys, pwede ka na may invite. Kasi yung content monetization guys, through invitation lang talaga guys. Wala na siyang requirements na dapat mong gawin guys. Dito tulad dati ng in-stream ads, meron siyang 10,000 or 5,000 na followers, dapat ma-reach mo yon at saka yung 60,000 minutes viewed at yan, dati yan sa in-stream ads. Pero ngayon guys, through invitation lang talaga yung content monetization program na ito. Yung pangatlong tips ko guys, make original quality content. Gumawa kayo guys ng original ninyo na content. Huwag kayo magre-re-upload or huwag kayo kumuha ng mga videos ng iba at re-upload ninyo sa mga videos ninyo. Paano kayo tatawagin na content creator guys kung kumukuha lang kayo ng mga videos ng ibang tao? Pwede din kayo gumawa ng sarili nyo yung videos guys at kunin yung mga videos na iba, pero nandun pa rin yung mukha ninyo na mayroong talagang enhancement sa pag-edit guys para hindi ma-detect ni Meta. Kasi once ma-detect ni Meta guys, makakaroon kayo ng limited of originally of content or unoriginal content guys. Para maiwasan nyo to guys, huwag nyo talaga kunin yung mga videos na iba at i-re-upload ninyo sa inyong mga account or sa page ninyo. At yung pang-apat ko guys na tips sa inyo ay delete or remove third-party logos. For example guys, kung mag-edit kayo ng mga videos ninyo like sa mga ibang apps guys, like TikTok, meron siyang logos guys. Dapat mawala talaga guys yung watermark ng mga TikTok na yan. Any editing apps guys na ginagamit niyo, dapat wala siyang logos para di kayo magkaroon ng violation dito sa Facebook. At yung panglima ko naman guys, consistent upload or posting of photos and text, reels, video at long form videos. Kasi guys, once na maximize mo to gamitin lahat-lahat ng tools ni Meta dito, makakaroon ka talaga dito ng invitation sa content monetization tools guys. Kasi nga active ka lagi, consistent kapag upload dito sa iyong pages or sa account mo guys. At yung pang-anim ko naman guys na tips, always send interest. Kung once hindi ka pa guys na-invite dito sa mga tools na to, palagi ka po mag-send ng interest para agad ka guys ma-invite dito sa content monetization, sa stars, sa subscription, at saka guys sa storefront, di ba? At pang-pito ko naman guys na tips sa inyo ay huwag i-upload ang photos sa Reels. Kasi guys, karamihan ginagawa ito ng iba na ina-upload nila yung photos nila sa Reels. Yung ginagawa nila guys ay pag-collage ng mga photos para i-upload sa Reels niya. Hindi ka talaga guys mamomonetize na sa content monetization kasi nga hindi to pwede. Bawal ito talaga guys na gawin na slideshows videos. Yan tinatawag nila kapag yung photos mo ay ginawa mong Reels. At yung pangwalo naman guys, hindi lahat sinasuggest ni Meta ay dapat sundin mo.
minsan guys, yung sinasuggest ni Meta sa atin, dapat di din natin ito gawin kasi nga tulad po ng pag-shoutout sa ating mga followers at sa pag-promote ng ating mga star senders sa reels natin, huwag niyo po yan gayahin guys sa ibang mga content creators na yung mga star senders nila or nagpapa-shoutout yung mga followers nila ay pinupost nila sa reels nila yung mga star senders nila na doon guys. Bawal na bawal talaga yun guys kapag na-detect ni Meta yung ganun guys ay hindi talaga mamomonetize sa content monetization guys. Yung pang-siyam naman guys, huwag mag-upload ng same video sa reels o long form videos. So huwag ka talaga guys mag-duplicate ng mga videos mo na i-upload mo sa page mo, i-upload mo sa profile mo. Same videos lang guys, walang pinagbago. Ganun talaga. So makakaroon ka rin guys ng limited or unoriginal content guys. Kaya iwasan nyo talaga to guys para yung account ninyo ay hindi magkaroon ng violation at di kayo dito karoon ng limited or unoriginal content guys. At yung tip ko naman at number 10 guys ay format of reels video at long form video. Kung sa reels guys, kung gumawa kayo ng videos ninyo sa reels, dapat guys yung format na ay naka-aspect ratio na 9:16 guys or naka-portrait or nakatayo guys para ma-detect talaga yan ni Meta na yan talaga yung pang reels ninyo. Kasi dito yung standard talaga ni Facebook guys ay yung ratio na 9:16. Pero sa long form naman guys or sa YouTube ikaw magpo-post or mag-upload, dapat yung ratio doon ng ating mga videos ay naka-landscape or sa aspect ratio niya ay naka-16:9. Para yan guys talaga ang or appropriate doon sa mga format ni Facebook or ni YouTube guys na mga videos natin na i-upload. Kaya guys, ito yung ginawa ko para mabilis na paraan guys para ma-monetize agad sa content monetization, no? Kaya gawin nyo na ito guys. Kung may natutunan man kayo guys sa video ito, huwag mong kalimutan guys na i-share ito at i-like at mag-comment po kayo sa baba dyan kung meron po kayong hindi naintindihan o naunawaan, kasi guys sasagutin ko yan sa abot ng aking makakaya. At sana guys may invite na rin kayo. Kaya happy earnings. At sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe na rin guys at i-click ang notification bell para palagi kang updated sa mga bago kong tutorials. At i-follow na rin ako guys sa aking Facebook account na Toto Fred para ma-update din po kayo doon sa mga bago kong tutorials at mga vlogs guys. At yan lang guys, na mayroon tayong natutunan dito sa aking tutorials. Thank you so much for watching and bye bye!